Panoorin niyo po itong balitang ito mula sa bansang Colombia. Doble perwisyo ang dinanas ng isang matador. Nasuwag na nga siya ng toro. Napunit pa ang kanyang pantalon. Ito pong matador na si Alvaro Marin. Nang subagin siya ng toro, ayan mga kapuso. Pagtayo niya, napansin niya, ayan no, hindi masyadong napakita. Yung likuran niya, punit pala. Likuran ng kanyang pantalon. Nagtawanan tuloy yung ibang mga nanonood. Nagtago muna ang matador, ayun, no, sa numero 2 na taguan. Pero imbis na magpalit siya ng salawal, ayan, no, binalutan niya na lang ng tela yung bahagi na napulit. Tapos bumalik ulit siya, sumabak ulit sa aksyon na para bagang walang nangyari. Humarap sa GMA News ang mga magulang ng pangunahing suspect sa pagsabog sa bar exams na si Anthony Nepomuceno. Napakasakit daw para sa mag-asawa na nasira ang buhay ng kanilang anak dahil sa bintang na anilay walang katotohanan. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Kaya sana po wag mo nilang husgahan yung anak ko at wag din po nila kaming husgahan. Halos sumabog daw ang dibdib ng ina ni Anthony Nepomuceno na si Luisa nang pangalanan ng NBI ang anak bilang pangunahing sospek sa nangyaring pagsabog sa salubong sa bar exams. Hindi raw niya ito matanggap. Kasama raw niya si Anthony sa inuupahan nitong bahay sa Marikina noong araw na maganap ang insidente. Lumawas daw silang mag-asawa sa Marikina mula sa Marinduque ilang araw bago ang September 26 dahil may kailangan silang asikasuhin. Naglalaro po siya sa computer, yung paborito niyang laro na yung sa basketball, yung po yung karaniwan niyang inalaro. Tapos nanonood din po siya ng TV. Imposible naman po na nandun siya nung sa Lasal nung nagkaroon ng bombing. Hindi po siya pumunta doon. Naiwan po sa bahay muna sila. Na bago umalis, nag-flash na yung bombing po sa Lasal. Handa raw silang tumistigo sa korte para patunayang walang kinalaman ng anak sa bar blast kung saan mahigit 40 ang nasugatan. Pinasinungalingan din ng ina ni Anthony ang balitang lumabas na nakausap siya ng tiga DOJ o sino man sa NBI bago isinuko ni Vice President Binay si Anthony sa ahensya. Never po akong kinausap ng NBI. Wala pong kumausap sa amin. Nalaman na lang daw nila na suspect na ang kanilang anak nang mabalitaan mula sa kanilang kapitbahay sa Marinduque na may taga NBI na naghahanap kay Anthony. At ngayong alam na rin ng buong bansa ang itsura at pangalan ni Anthony. Napakasakit daw isiping sira na ang buhay ng anak. Pinalaki po namin sila sa pagmamahal. Kaya hindi po magagawa yan ng anak ko. Hindi po kami masasamang tao. Wala pong record yan. Kahit po sa amin sa Marinduque. Kahit po sa Marikina, wala pong record yun. Ang apo, may mensahe naman sa panawagan ni Secretary de Lima na iharap nila ang dalawa pang sospek sa pagsabog. Kung meron silang matibay na ebidensya, sabihin nila sa amin, anong pangalan, sino mga ito, bakit namin kailangang isuko sa inyo mga ito. Dati nang sinabi ng NBI na sapat daw ang kanilang ebidensya para idiin si Nepomuceno. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Sentro ng katuwaan sa isang tomato fight sa London ang lookalike ni Katy Perry at Lady Gaga. Pinangunahan nila ang countdown sa traditional Spanish tomato fight na nilahukan ng may 200 Londoner. Siyempre pa naipit na rin ang dalawa sa batuhan ng kamatis. At kahit paano mo'y naligo sa tomato sauce, poised pa rin ang dalawa sa harap ng camera. Promotional stunt ito para sa MTV Europe Music Awards na gaganapin sa Madrid, Spain sa November 7. Hiwalay na sa kanyang boyfriend ang Survivor 2 castaway na si Jeff Gaitan at dahil dito, handa na nga ba siyang sumabak sa pagpapasexy? Makichika tayo kay Lars Santiago. Hudyat ang sexy cover ni Survivor 2 castaway Jeff Gaitan sa isang men's magazine para sa kanyang pagpapasexy. Bago raw ganapin ang sexy pictorial ay inihandang mabuti ni Jeff ang sarili dahil alam niyang lalabas na siya sa tinatawag niyang comfort zone. Although sa Survivor, wala naman akong choice but to wear swimsuit eh. Pero at that time, pag nag-guest ako or may role na hinihingi for sexy, medyo uncomfortable pa ako. Pagkatapos niyang mag-post ng sexy, handa na rin sumabak sa sexy role si Jeff. If there's an offer or kung meron mang kailangan na would require to show skit, why not? It's work pa rin naman po eh. And as long as it's done tastefully, it's not hubad-hubad, bakit naman po katatanggi?
Malaking bagay rin na single ngayon si Jeff. Nag-break na sila ng dating boyfriend at kapwa Survivor 2 castaway na si Marvin Kiefer. Alam naman po natin na mas nakakatulong talaga if you're single sa trabaho na to. And yes, siguro kasi at least ngayon, magiging okay na sa people to see me with other guys, na mapera ko sa iba, or wala na akong kailangang isipin na emotions, kung may masasaktan ako o hindi. Sa kanyang pagkapasexy, payag ba si Jeff na makipag-love scene sa dating boyfriend? Love scene with Marvin, sige, kung comfortable siya, why not? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. That's the hottest in showbiz. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Sa Lawag, Ilocos Norte, naka-swimsuit namang rumampa ang ilang preso. Ito raw naisip nilang gawin kaysa mag-Halloween party. May maskuladong preso na nagkulay pink na bathing suit pa. Meron namang naka-asul. Meron namang naka-wig. Ay, bigay na bigay rin sa pagpuposing ang isang preso na bordado ng tattoo at naka-shades pa. Ay iba naman nakasali pa rin sa kasiyahan kahit halatang hirap sa paglalakad ng nakatakong na sapatos. Matapos rumampa, sabay-sabay silang humarap sa mga nanonood. Ikinatuwa nila na kahit papaano ay nakapagbigay sila sa mga kapwa nila preso. Nagtagisa naman sa pagsasayaw ang mga preso ng Manila Female Dormitory sa Manila City Jail. Bahagi po yan ang pagdiriwang nila ng National Correctional Consciousness Week. Ang tumutok ay si Lala Roque. Napahanga tayo sa husay sa pagsasayaw ng Cebu Dancing Inmates na nasundan ng pakikipagtalbugan ng iba pang grupo ng mga preso sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan. Mapasayawan, cheer dance, o kantahan man. At nito lang nakaraang linggo, 5 magkakaibang grupo ng mga preso ang nagtagisan muli ng kanilang pamatay na dance moves. Retro pop ang naging tema ng dance contest na ito sa Manila Female Dormitory ng Manila City Jail. Kanya-kanyang gimmick mula galaw, formation at costume. May nagbihis ng popular na fashion noong 70s, makukulay na costume with matching headdress. At meron pang nag-aladar na. May kumarir pa sa pagbo-ballroom at interpretative dance. Hindi man makasabay ang iba, todo pa rin sa paghataw ang bibong performers. Kaya pati audience, tuloy ang hiyawan. Pero dahil isa lang ang tatanghaling pinakamagaling, ang nagwagi. Sila raw ang grupong nagpamalas ng kakaibang tema na pinamagatang body language na siya ring may pinakamagandang costume. Ang pagdiriwang na ito ay bahagi ng taunang National Correctional Consciousness Week. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 52 araw na lamang at Pasko na mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.